Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan may kalaban silang sumo alien na napakalaki. Nagawa naman nilang matalo ito gamit ang charm, na sumusunog sa lahat ng mga masasamang espiritu at alien. Bago pa matapos ang kwento, ay nawala ng malay si Momo, na naging dahilan upang bumalik sa pagiging Turbo Granny si Ocaron. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 3. Nagsimula ang chapter, kung saan may isang tao ang nakasuot na nakakatakot na costume, at ito ay nanghuhula gamit ang bolang kristal. Sinabi nito sa lalaking kaharap niya, na ang edad mo ay 27 years old, habang sinabi ng lalaki, na ako ay 20 lamang. Ang dalawa pala ay nasa isang show sa TV, at ang pangalan nito ay Impenetrable Psychic. Sinabi ng manghuhula na gusto mo ang curry, habang sinabi ng lalaki, na ang gusto ko ay ramen. Sinambit ng manghuhula na may asawa ka na at 2 anak, habang sinabi naman ng lalaki, na single ako. Pagkatapos nilang mag-shoot ay umalis na ang manghuhula, habang sinabi naman ng mga crew, na maganda ang kinalabasan ng trabaho ngayon. Ang Dodoria Santa na yan ay talagang baliw, halos nakakasatisfy makita siyang magminte sa lahat ng mga hula niya. Ipinakita naman ang naganap kanina kung saan nagpasalamat sila sa lalaki na kasama ni Dodoria kanina, habang tuloy na nag-uusap ang dalawang crew at sinabi, na walang paraan na ang isang idol na kasing bata niya ay magkakaroon na ng pamilya. Sinabi pa nila sa isa't isa, na sigurado ka bang okay lang ipalabas ang segment na ganito. Ayos lang, wala namang magagalit sa isang lokal na palabas tulad nito. Nang makaalis na si Dodoria Santa sa gusali ay dali-daling sumakay ito ng taxi. Nakilala naman ng driver ng taxi ito at sinabi, na ikaw si Dodoria Santa, di ba miss? Napanood kita sa TV noong nakaraang araw. Mayroon ka ba talagang psychic power? Bigla namang pinahinto ni Dodoria Santa ang sasakyan, dahil gusto na niyang lumabas, habang sinambit ng driver, na teka, hindi ako nagiging bastos o ano, gusto ko lang ipakita mo sa akin. Hindi naman pinatapos magsalita ni Dodoria ang driver at sinabi, na kung ayaw mong mamatay, ay umalis ka na dito ngayon din. Inilipat naman ang scene kung saan nakahandusay si Momo na walang malay, habang si Ocaron ay tuluyan ng naging Turbo Granny. Tinignan ni Turbo Granny ang puwet ni Momo, at hinaplos-haplos din niya ang binti nito. Bigla namang binuhat niya si Momo hawak-hawak ang paa nito, at ibinuka niya ang kanyang bibig, upang kagatin ang ari ni Ayase. May isa namang bato na may pako ang tumama sa mukha ni Turbo Granny, na naging dahilan upang mabitawan niya si Momo, at nasunog din ang kanyang ulo. Dali-daling kumilos ang matanda at nagtungo sa batis, upang ilublob ang kanyang ulo. May bigla namang nagsalita sa likuran ni Turbo Granny at sinabi, na akala ko dinala na naman niya sa bahay ang isa pang walang kwentang lalaki. Ngunit hindi ka naman tao. Tinignan ni Turbo Granny ang nagsasalita, habang sinabi pa ng dumating na tao, na sa totoo lang, ang apo ko ay nagbibigay lang sa akin ng problema, lahat ng stress ay nagpapatuyo sa balat ko. Ang tao pala na dumating ay ang lola ni Momo, at siya din si Dodoria Santa. Siya ay naninigarilyo, at may hawak din itong baseball bat. Sinabi nito, na dito. Ipakita mo kung anong meron ka. Bigla namang naglaho ang Turbo Granny sa kanyang paningin, at ito ay napunta sa kanyang likod, at nagtatangka itong kagatin si Dodoria Santa. Hindi naman umalis sa kinatatayuan ang lola ni Momo, habang ang Turbo Granny ay bigla na lang nasunog. Tumalsik din si Turbo Granny papalayo kay Dodoria, habang ipinakita na may bilog na hugis ang nakapalibot sa lola ni Momo. Sinabi nito, na naramdaman ko ang init dahil sa sobrang lapit mo. Pero iyon ay madaling hulaan. Alam kong susubukan mong umatake sa aking blind spot. May pako na nakalabas sa bilog na nakapalibot sa kinalalagyan ni Turbo Granny, habang sa loob ng bilog ng lola ni Momo ay nandoon ang pako. Sinabi ni Dodoria, na nahulog ka sa aking patibong. Nahuli kita ng buo. Nagtangka namang umalis si Turbo Granny sa bilog, ngunit ang kanyang kamay na lumabas sa hugis ay nasunog. Sinambit ni Dodoria, na lumabas ka sa linyang yan at patay ka na, dahil yan ay isang barrier. Kung ilalagay ko ang isa sa mga charm nail sa labas ng bilog, ang buong lugar sa labas nito ay magiging barrier. Sa kabilang banda, kung ipapasok ko ito sa loob ng bilog, ang loob ng bilog ang magiging barrier.
Pinaikot-ikot ni Dodoria ang kanyang baseball bat at sinabi, na ang dahilan kung bakit hindi mo ako matamaan kanina, ay dahil pinrotektahan ako ng sarili kong hadlang. Nilapitan ni Dodoria ang matandang naglagay ng sumpa kay Ocaron, habang sinabi ng Turbo Granny, nakakainin kita ng buhay. Huwag mong isipin na kaya mo akong ikulong dito magpakailanman. Sinaad ni Dodoria, na hindi ko nais na ikulong ka dyan, dahil gusto kitang patayin. Tulad nito. Hinampis ni Dodoria ang kanyang baseball bat sa ulo ni Turbo Granny, na naging dahilan upang lumapat ang kanyang ulo sa barrier at nasunog ito. Sinabi ni Dodoria, na manatili kang nakatayo. Ikaw ay nakaapak na sa labas ng linya. Anong problema? Hindi mo magamit ang bilis na mahilig mong ipagmalaki, ano? Labis namang naiinis si Turbo Granny sa kanya at sinabihan niya ito, na ikaw na walang kwentang matandang bruha. Sinambit ni Dodoria, na isang gasgasing matandang paniki ang tinatawag akong bruha. Nakakatuwa, dito ay kilala ako sa pagiging mukhang bata para sa edad ko. Bigla namang naglabas ng charm nail si Dodoria, habang sinabi ni Turbo Granny, na kung susunugan mo ako, ang lalaking sinumpa ko ay mamamatay din. Sinaad ni Dodoria, na papatayin ko ang sinumang hampas lupa na susubok akitin ang apo ko, kasama na ang mga tao, hanggang sa muli. Hinulag na ni Dodoria ang charm nail sa loob ng bilog, habang sumigaw ng napakalakas si Turbo Granny, na ikaw na matanda ka. Makalipas ang ilang oras, ipinakita ang bahay ni Momo, at ito ay biglang nagising sa pagkakatulog. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay si Ocaron, at dali-dali itong bumaba sa kanyang kwarto. Nakita niya ang kanyang lola na si Dodoria na nanunood ng telebisyon at sinabi, na teka, nandito ka na pala. Sinabi ng kanyang lola, na manahimik ka. Nanunood ako ng Bakatono ngayon. Sinambit ni Momo, na mas mayroon akong importanteng sasabihin, habang sinabi naman ng kanyang lola, na pumunta ka sa lugar kung saan may espiritu, tama. Hindi naman inasahan ni Momo ang sinabi ng kanyang lola, habang sinabi niya, na oo, pero hindi ako kundi ang aking kaibigan. Tinanong ng kanyang lola kung bakit, habang sinabi ni Momo, na pinag-uusapan lamang namin ito, at bigla na lang napunta kami sa ganung bagay. Sa kabilang banda, may nakita ka bang lalaki dito? Kailangan ko siyang lapitan, kundi mapapahamak siya. Hindi naman pinansin ni Dodoria ang kanyang apo, at ito ay natatawa sa kanyang pinapanood. Sinaad ni Momo, na nakikinig ka ba sa akin, habang sinabi ng kanyang lola, na kung ang sinasabi mo ay ang multo, pinatay ko ito. Sinabi ni Momo, na ano? Anong klaseng multo iyon? Wala itong salamin na suot, di ba? Sinambit ng kanyang lola, na aba. Akala ko ay hindi ka naniniwala sa mga multo, at saka, isa lang akong peking espiritista. Sinaad ni Momo, na kailan mo ba kakalimutan yan, matandang paniki? Baka may masamang mangyari, kaya sagutin mo na lang ako. Sinabi ni Dodoria, na tumigil ka na. Huwag kang maniwala sa mga ganyang bagay. Hindi totoo ang mga multo, at nagpapanggap lamang akong espiritista. Bigla namang yumuko si Momo sa harapan ng kanyang lola at sinabi, na patawad grandma. Mali ako, kaya pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa multo. Napabuntong hininga ang kanyang lola at sinabi, na tignan mo na lang ang shrine. Mabilis namang kumilos si Momo upang magtungo doon habang sinasabi niya sa kanyang isipan, na ikaw na matandang ukluban. Kung may mangyaring masama kay Ocaron, ay kasalanan mo ito. Ayaw kong palampasin ang pagkakataon na yun, isa lang siyang lalaki na mahilig sa mga misteryo at gusto ng kaibigan. Kasalanan ko ito. Pinilit ko siyang pumunta roon. Pasensya na, Ocaron. Nang makarating na si Momo, ay agad niyang binuksan ang pinto, at sinigaw ang pangalan ni Ocaron. Nakita niya si Ocaron na nasa normal, at kumakain ito ng Japanese rice ball o onigiri. Bigla namang napaiyak si Ocaron nang nakita niya si Momo at sinabi, na ayas Sesan. Salamat sa Diyos, at walang nangyari sa'yo. Akala ko ay napatay na kita. Isinire namang bigla ni Momo ang pinto, habang nagalit si Ocaron sa kanyang ginawa. Nag-stretch ng katawan si Momo at pagkatapos, ay sinipa niya ang pinto at sinabi, na nakikita ko na buhay ka pa din, Four Eyes. Sinaad ni Ocaron, na ano? Para saan yan? Pasensya na kung buhay ako, habang sinabi ni Momo, na pinapasakit mo ang ulo ko. Bigla namang nagsalita ang lola ni Momo, na ikinagulat niya, habang sinabi ni Dodoria, na kailan ka pa nag-umpisang makipagkaibigan sa mga halimaw.
Habang nandyan siya, hindi gagana ang sumpa, pero sa isang hakbang lang palabas ng shrine, ay magiging halimaw na siya ulit. Sinabi ni Momo na bakit mo ako sinabihan na pinatay mo siya. Sinungaling ka. Sinambit ng kanyang lola na nagmukha kang desperado kanina, gusto mo ba ang mga tulad niya, habang sinabi ni Momo na hindi syempre. Sinabi pa ni Momo na sinabi sa amin ni Turbo Granny na kinuha niya ang kanyang bagay, at hanggang nasa kanya iyon, ang sumpa ay mananatili. Ako ang responsable dito. Gusto kong may gawin upang matulungan siya. Sinaad ng kanyang lola na ngayon alam ko na nagusto mo talaga siya, habang sinabi ni Momo na hindi yan ang ibig sabihin ko. Teka, nakakagamit na pala ako ng psychic power, habang sinabi ng kanyang lola na anong pinagsasabi mo. Sinabi ni Momo na pumunta ako sa isang lugar kung saan pwedeng makatagpo ng mga UFO, at may mga bagay na nangyari, kaya ngayon ay nagagamit ko na ito. Sinambit ng kanyang lola na hindi totoo ang mga UFO, habang sinaad ni Momo na oo, naiintindihan kita sa bagay na yan, dahil ganyan din ako puwera kahapon. Nakakagamit na ako ng mga psychic powers ngayon, at kung hindi ko mapipigilan ang sumpa ni Ocaron, ay nagwawala siya. Ayaw pa ding maniwala ni Dodoria sa kanyang apo, habang sinabi ni Momo na hindi ko na alam ang gagawin para maniwala ka. Sinambit ni Dodoria na pero ang Turbo Granny na kinakaharap mo ngayon, ay talagang may masamang ugali. Noong mga nakaraang panahon, tinawag siyang 100 km/h Granny, isang makabagong yokai na terror sa buong Japan. Matapos marinig yan kamakailan, ang Speedy Sinuvogan ay nananatili ng maraming oras sa loob ng tunnel, pumunta ako roon para tingnan kung ano ang ginagawa niya. Pero nakakakilabot, hindi ko man lang magawang lumapit sa tunnel dahil sa lakas ng presensya na naramdaman ko roon. Alam mo ba kung ano ang mga bound spirit? Sila ay mga espiritu na nananatili sa isang lugar na may malakas na koneksyon sa kanila. Halos palaging sila ang pinakamalakas na nilalang sa kanilang teritoryo, walang espiritista ang magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang isang bound spirit ng direkta. May bound spirit sa loob ng tunnel na yun, at alam mo kung ano ang ibig sabihin nun. Nagsanib ang bound spirit sa Turbo Granny. Huwag mo siyang istorbohin, ayokong mawalan ng pinakamamahal kong apo, bukod pa rito, wala kang direktang kaugnayan dito, kalimutan mo na siya, bumalik ka na lang sa normal mong buhay. Sinabi ni Momo na pinag-iisipan ko kung ano ang gagawin ng pinakamamahal kong Ken Takakura sa mga ganitong sitwasyon. Iyon ang lagi kong iniisip kapag hindi ko alam kung ano ang gagawin, at hindi ako kailanman nagsisi. Kaya, kung si Ken-san ang nandito, ay nakakasiguro akong tutulungan niya siya. At gagawin ko din kung ano ang gagawin niya. Sinaad ng kanyang lola na Ken-san pala. So gusto mo siya, ano? Sinambit ni Momo na hindi. Hindi siya ang Ken Takakura na sinasabi ko. Bigla namang lumapit ang kanyang lola sa pinto upang sabihin kay Ocaron na narinig mo ba yun? Ano sa palagay mo? Naiinis si Momo at sinabi ko na hindi, di ba? Ang tinutukoy ko ay ang Ken na artista. Sinaad ni Dodoria na sige, kung mapilit ka, kailangan mong maglaro ng taguan kay Turbo Granny, nagtitiwala siya sa kanyang mga binti, kung makakabawi ka sa kanya, susundan ka niya, pero dito nagiging komplikado ang mga bagay. Kailangan kayong tumakbo hanggang sa mawalan kayo ng hininga, ang teritoryo ng Bound Spirit ay nasa loob ng Shono City. Kailangan mong dalhin ang Turbo Granny sa labas ng hangganan ng lungsod, syempre, nang hindi ka nahuhuli. Kung mapapaalis mo ang Turbo Granny mula sa teritoryo ng Bound Spirit, mahihirapan siya, at kahit kayo ay magagawang talunin siya sa estado na yon. Sinambit ni Momo na hindi ko kayang gawin, tingnan mo kung gaano kaina ang mga binti ko. Wala akong paraan para talunin ang Turbo Granny sa laro ng taguan. Itinuro ni Momo ang charm na nakadikit sa pader at sinabi na sa halip na gawin yan, hindi ba pwede nating gamitin ang charm o iba pang bagay? Tulad ng ilagay ito sa loob ng tunnel. Sinaad ni Dodoria na hindi yun gagana, hindi kita matutulungan sa simula pa lang, habang sinambit ni Momo na anong ibig mong sabihin. Sinabi ni Dodoria na ang mga kapangyarihan ng barrier ko ay hiniram lang mula sa kapangyarihan ng Diyos na nakatira sa lugar na ito, kung aalis ako sa lungsod ng Kamikoshi, hindi ko na magagamit ang mga ito. Sinaad ni Momo na kaya pala mayroon din tayong sariling teritoryo. Sinambit ng kanyang lola na bawat lugar ay may sariling Diyos,
ang problema ay nakasalalay sa kung ikaw ay nasa lugar o wala. Sa anumang kaso, yan lang ang paraan para talunin ang Turbo Granny. Kung magsisimula kang mag-ehersisyo ngayon, dapat ay maging sapat ang lakas mo para matalo siya. Sinabi ni Momo, na seryoso ka ba dyan? Kahit ibigay ko ang lahat ng makakaya ko, hindi ko pa rin maaabot ang mga pambansang kompetisyon sa takbuhan. Sinaad ni Dodoria, na hindi ikaw ang gagawa nito, kundi siya. Sinabi ni Momo, na ganun ba, habang sinambit ni Okaron, na sa wakas makakasali na din ako sa usapan nyo. Sinambit ni Momo, na pasensya na, nakalimutan ko. Pero si Okaron ay walang sapat na stamina. At kailangan ko din na panatilihin na nasa kontrol ang kanyang sumpa. Sinabi ni Dodoria, na kung ganun ay tumakbo kayo, habang nakasakay ka sa kanya. Tinanong ni Okaron, na gaano ka ba kabigat Ayase-san, habang sinabi ni Momo, na gusto mo na bang mamatay. Sinaad ni Okaron, na hindi. Ito ay imposible. Sa kasalukuyan nalagay ko sa sumpa, kaya ko lang gamitin ang lahat ng aking kapangyarihan ng 2 beses. Sinabi ni Dodoria, na kung ganon, kailangan mong sanayin ang sarili mo na nasa pinakamataas na antas palagi. Magsisimula tayo sa 5 set ng 100 push-ups, sit-ups, rows, at squats, ngayon din. At ikaw Momo, kailangan mong pagtrabahuan ang iyong mga psychic powers, palakasin mo ang mga ito kaysa sa kung ano sila ngayon. Dahil hindi ko kayang tulungan kayong dalawa ng direkta, wala kayong pagpipilian kundi maging mas malakas, kaya't magte-training kayo hanggang sa sumuko kayo. Magpahinga muna kayo ngayon, at bukas tayo magsisimula. Ikaw na may 4 ang mata, magsisimula ka agad sa pagpapalakas ng iyong katawan. Sinabi ni Okaron, na yes ma'am, habang umalis na ang lola ni Momo. Sinaad din ni Okaron, na ang iyong lola ay napakabata pa, habang sinabi ni Momo, na ayokong marinig yan. Hinarap ni Okaron si Momo at sinabi, na Ayase-san, patawad, noong nakipaglaban tayo sa malaking bagay na iyon, sobrang nababahala ako, kaya't sarili ko lang ang naisip ko. Sinambit ni Momo, na okay lang, wala ka namang pagpipilian kundi ganun lang. Sinabi ni Okaron, na pero iba ka, Ayase-san, tinulungan mo ako, at napatumba mo ang halimaw. Pero sa susunod na mangyari ang ganitong sitwasyon, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para makatulong sa iyo, ayokong mawalan ka ng pag-asa sa akin. Sana huwag kang tumigil na maging kaibigan ko. Sinaad ni Momo, na hindi ako nawawalan ng pag-asa, masyado mo naman itong pinapahalagahan. Bigla namang nagalit si Okaron at sinabi, na pero bakit mo isinara ang pinto ng ganon kanina? Sinambit ni Momo habang parang nahihiya ito, na ayon, sinabi ko na sa iyo. Alam kong nawawalan ka ng pag-asa sa akin. Sinabi ni Okaron, na sinabi ko na sa iyo na mali ang iniisip mo, habang sinambit ni Momo, na ayan, ngayon nawawalan na ako ng pag-asa, talagang alam mo kung paano ako inisin. Humingi naman ng tawad si Okaron, habang sinabi ni Momo, na ang galing mo noong nakikipaglaban ka roon, kahit na medyo sablay ka pa rin, alam kong mauuwi ako sa pagligtas sa iyo muli sa susunod. Ngayon, matulog ka na, kukuhanan kita ng kama, habang bigla namang tinawag ni Okaron si Momo at sinabi, na nauuhaw ako, pwede bang makahingi ng inumin? Nang makabalik na si Momo sa kanilang bahay, ay dali-dali itong kumuha ng tubig, at tinanong ang kanyang lola, kung maaari niyang kunin ito at ibigay kay Okaron. Sinabi naman ng kanyang lola, na sige lang, habang ito ay nanonood ng balita. Ipinakita sa balita ang lalaki na kasama ni Dodoria sa isang TV show, at ang pangalan nito ay Shouma. Sinabi sa balita, na nakumpirma na ang sikat na idol na si Shouma-san, 20 taong gulang ay may lihim na anak. Sinabi rin niya na ang tunay niyang edad ay hindi 20 kundi 27, higit pa rito siya at ang kanyang partner ay hindi legal. Ang lahat ng hula ni Dodoria sa kanya ay tama, habang sinabi nito, na sabihin mo din sa kanila na ang gusto mo ay curry, at hindi ramen, habang sinabi ni Momo, na wala akong pakialam sa mga bagay tungkol sa celebrity na yan, at pagkatapos ay umalis na ito. Dito na natatapos ang Chapter 3 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!